Tinawag ni Senador Win Gatchalian na enabler ng mga sindikato si Bamban Mayor Alice Guo na inimbestigahan dahil sa koneksyon umano niya sa Pogo. Ang kampo ni Guo naghain ng motion para maalis ang pagkakasuspinde sa kanya. Saksi si Mav Gonzales. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Mayor Alice Guo na protektor siya ng mga Pogo, may mga konkreto raw na ebidensya na sumusuporta sa alegasyong may kinalaman siya sa sindikato. Lumabas daw yan sa executive session ng Senado kahapon ayon kay Senador Win Gatchalian. Lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So meron siyang link dito sa mga organized crime. Si Mayor Alice Guo is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya. Wala pang pahayag si Guo tungkol dito. Ayon kay Gatchalian, hindi lang si Guo, kundi marami pang maimpluwensyang tao ang sangkot sa ni-raid na Pogo complex sa Bamban, Tarlac. Sinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration. Hanggang ngayon naman, hindi pa matukoy ng Anti-Money Laundering Council kung saan nanggaling ang perang ipinampatayo ng Pogo Complex na ayon kay Gatchalian, hindi bababa sa 6 billion pesos ang halaga. Ayon, parang bula Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito Itong Baofu Land was constructed in 2019. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yun, pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. Sinusubukan naming makuha ang panig ng AMLAC tungkol dito. Kanina, naghain ng kampo ni Guo sa Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration with urgent motion to lift preventive suspension. Giit ni Guo, walang dahilan ng Ombudsman para suspendihin siya bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Tuloy raw ang laban ng alkalde na masayahin pa rin daw sa kabila ng pambabatikos. Kaugnay naman sa tax evasion case na inihahanda ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, more than 90% ng tao sa Pilipinas meron tax deficiencies yan. Kaya nga merong assessment. Kaya nga pinapakinggan muna ng BIR, totoo ba na ayaw mo magbayad? may mensahe rin ng abogado ni Guo sa Senado. Unli-hearing tayo, unli-hearing. Kailan matatapos? Kailan tayo gagawa ng batas? Ang aligasyon, hindi yon katotohanan. Ang aligasyon, hindi yan ebidensya. Kung ina-allege mo, sinasabi mo, ikaw na nagsasabi, patunayan mo yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Nagpapatuloy ang pag-aalburuto ng bulkang Canlaon ayon sa PHIVOLCS. Pinag-iingat ngayon pati mga residente ng Bicol Region. Umabot na kasi roon ng volcanic haze na epekto ng pagbuga ng bulkan. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Dala ng southwesterly wind, umabot na sa Bicol Region ang volcanic haze mula sa pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon. Ayon sa PHIVOLCS at Pag-asa Southern Luzon, posibleng mabuo ang volcanic haze kapag humalo sa mga ulap ang ibinuga ng bulkan. Namataan daw ang volcanic haze sa ilang bahagi ng Naga City, Camarines Sur, Albay, Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. Reduced visibility and of course yung in high concentrations na masakit sa sa lalamunan, sa respiratory system, maring hirap makahinga, and of course yung dahil mabaho siya. Paalala ng PHIVOLCS, maiging magsuot ng face mask at maging alerto sa lahat ng oras. Ang iniwang bakas naman ng lahar flow kahapon sa La Castellana, Negros Occidental, patuloy na nililinis ng mga residente. Abiso ng mga otoridad, sakaling mahawakan ang lahar, agad maghugas gamit ang tubig. Nananatiling problema naman kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon ang mapagkukunan ng inuming tubig. Gumagawa na raw ng paraan para rito ang barangay. Dahil din sa pagdaloy ng lahar, nangangamba ang mga residente sa barangay Kabagnaan na kumuha ng tubig sa ilog malapit sa bulkan.
Sa Caduhada Springs sila kumukuha ngayon gamit ang isang hose. Panawagan namin mga gamot lang po sa ubo, Nebiol, at saka water. Yun naman po kasi yun ang mga problema natin, yung contaminated na source of water. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng muling magkaroon ng lahar flow kung magpapatuloy ang pag-ulan sa lugar. Inaalam naman ng lakas nila na LGU ang lawak ng pinsala ng ashfall sa agrikultura. Yun ang pinaproblema namin kasi almost ang vegetation sa taas nasira talaga. At saka yung mga reported na mga tilapyahan na namatay na yung mga tilapia. We're preparing for some support to our farmers. Ang Department of Agriculture Region 6 nagpadala na ng mga tauhan sa Negros Occidental. May mga na-monitor daw silang magsasakang binalikan ang kanilang mga taniman at alagang hayop. Para po sa kaligtasan ng tao, tinitiyak din po natin na meron po tayong inihandang programa para patulungan po yung ating pong mga farmers. Nakiusap rin daw sila sa mga LGU na maglaan ng mga lugar na paglalagyan ng mga nasagip na alagang hayop. Mahalaga rin daw na mabigyan ang mga hayop ng makakain. Mahigpit pa rin tinututukan ng PHIVOLCS ang mga aktibidad ng bulkan. Medyo heightened pagyapon ng aton nga activity. Ang plume nga ginabugan niya, it reaches up to 1,500 meters gyapon. Pinag-usapan naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga apektadong LGU ang mga hakbang na gagawin sakaling itaas sa Alert Level 3 ang Mount Canlaon. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas ang inyong saksi. Dadagdagan itong Abril ang mga Pilipinong walang trabaho, pati mga may trabaho pero naghahanap ng ekstra pangkita. Saksi si Bernadette Reyes. Sa darating na June 12 Independence Day, idaraos ulit ang taunang kalayaan job fair ng Labor Department sa ilang mall sa Metro Manila. 31,000 na mga trabahong iaalok. Malaking tulong man, malayo ang bilang na yan kumpara sa bilang ng mga unemployed nitong Abril. Sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng 40,000 noong Abril ang nasa 2 milyong Pinoy na walang trabaho noong Marso. Katumbas ito ng 4% na pagtaas ng antas ng unemployment. Ang mas tumaas yung mga underemployed o yung kahit employed, naghahanap pa ng dagdag na kita o oras ng trabaho. Mula sa 11% noong Marso, 14.6% ang underemployment rate noong Abril. Katumbas ng 7,040,000 na naghahanap ng ekstrang kita. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang ang wholesale and retail trade, partikular ang food and beverage industry, sa tumataas ang bilang ng mga may trabaho. Yun nga lang, hindi lahat natatanggap bilang mga full-time na empleyado. Hindi lahat na-absorb, but you have workers, but they are not all working the 40 hours. Paano pa mga nangangamuhan gaya ni Nanay Marilu Bisano na may mga anak pang pinag-aaral? Nagraraket lang maglaba at saka plancha. 50 na ako eh. Kaya mahirap maghanap ng trabaho. Ang trabaho pa man din ni Marilu kasama sa may pinakamababang sahod sa bansa. Sa Labor Force Survey rin ng PSA, lumalabas na 403 pesos ang arawang kita ng mga nabibilang sa elementary occupations gaya ng mga domestic cleaner at helper. Kumpara yan sa 316 hanggang 610 pesos na minimum wage o arawang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa ngayon, bunsod ng utos ni Pangulong Marcos noong Mayo, may gumugulong ng review sa arawang sahod sa Metro Manila at susunod ang mga wage board ng iba pang rehiyon. Habang sa Senado, aprobado na ang panukalang 100 peso legislated minimum wage hike sa pribadong sektor. Sa mga empleyado naman ng gobyerno, may panawagan din itaas ang kanilang sweldo. Sagot dito ng Budget Department, dapat talakayin at aprubahan ito sa Kongreso bago sila magpatupad ng aumento. Habang wala pang katiyakan ng mga panawagang wage increase, si Charlene na machine operator noon kumakapit sa pag-asang kumita ng mas malaki sa tulong ng diplomang bunga ng pagsisikap niyang makapagtapos. Mas mahirap po yung mag-apply ng walang tinapos. Pag may degree ka, kahit pa paano po, maayos po yung pwede ka po sa office. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Dumalo sa isang exhibit sa Pasay sina First Lady Lisa Araneta Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Sa isang punto, nagpatian pa ang dalawa kasamang ilang opisyal at mga lumahok. Tampok sa exhibit na Likha 3 ang makukulay at matitibay na mga hobby at iba pang produktong ipinagmamalaking gawa ng mga Pinoy.
Mahigit 80 Filipino artist at designer ang kabilang sa exhibit na layong ibida ang kanilang obra mula sa iba't ibang isla sa bansa. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.